Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. Ako po ay natutuwa ngayon dahil this is my 100th video. Opo, naka-100 videos na pala ako. Sana po ay marami na tayong natulungan, nabigyan ng kaunting kaalaman, nabigyan ng kahit kaunting payo tungkol sa mga, lalo na, yung transaksyon natin sa lupa. Alam kong makakatulong yan sa inyo balang araw kung kayo ay may dealings o transactions about real estate. Opo. Siyempre, papasalamatan ko ang aking mga subscribers. 78,000 na yan. Sana dumami pa. Pangarap natin na makaabot tayo sa 100,000 subscribers para makakuha naman tayo ng remembrance token sa YouTube. Binibigyan kasi nila ng tinatawag na silver button pag naka-reach ng 100,000 subscribers. Malayo-layo pa tayo pero maaaring maabot natin yan sa darating na panahon. Yung aking mga viewers, sana po huwag kayong magsawang manood dito sa aking channel. At yung mga bago pa na maraming matututunan dito sa aking mga vlogs. Ano po? Okay, so ngayon meron tayong panibagong topic. Ito yung kasi maraming nagpapadala sa aking mga comments tungkol dito yung ibinenta ang lupa ng hindi alam ng may-ari. Paano ba nangyari yon? Okay, so alamin natin ang mga probable na mga dahilan kung bakit nangyayari yan. Okay po, so pag-usapan natin yan. Yung topic na yan, yung ibinenta ang lupa ng hindi alam ng may-ari. Paano ba nangyayari yon? Okay, so marami pong, may mga ilang probable na dahilan kung bakit nangyayari yan. Una, siguradong pineke ang signature o forged ang signature ng may-ari ng lupa. Paano ba yung nagagawa? Kasi po, halimbawa ang titulo napapunta o nasa kamay ng isang tao na gustong gumawa ng kalokohan, gustong kumita ng pera na illegal, ay gagawa yan ng deed of absolute sale. Pepikiin ang signature ng may-ari ng lupa. Ipapanotaryo sa mga notaryo na fly-by-night, yung hindi talaga commissioned ng court para magnotaryo. So, makukonvince naman makukonvince ang buyer niya na pumirma, i-execute ang deed of absolute sale. At ayun, hawak naman yung titulo, lilipat ngayon, may bibigay sa buyer, akala niya valid ang bentahan o legitimate, walang problema ang bentahan. Yan po, ang isang dahilan na ginagawa ng mga gumagawa ng kalokohan. Pagkatapos makuha ang title, pine-fake ang signature, pine-fake ang ID, na-execute yung deed of absolute sale. Okay. So, sa mga buyer, pag tayo ang buyer, dapat nakaharap talaga sa atin ang seller. Yung hindi tayo papayag na hindi haharap ang seller. At kung sa abogado tayo pupunta, dapat doon nakaharap ang seller paggagawa ng deed of absolute sale. Sapagkat ayaw naman natin na magbibigay tayo ng pera, lalo na't may kalakihan, ay yung pala ay hindi yun ang seller o pumayag tayo na nakapirma na yung seller sa deed of sale kahit hindi natin sila nakikita. Okay. So, isa yan sa nagiging dahilan. Ano po? Pangalawa, yung pinapipirma ang may-ari ng seller nang hindi niya alam ang pinipirmahan niya. Yung pala, deed of sale na o kaya deed of donation na. Ibig sabihin, binibenta, dinodonate ang property. Hindi naman sinasabi sa kanya kung ano-ano lang ang sinasabi sa kanya marahil.
Kaya siya pinapipirma sa dokumentong yon. O kaya, pinapipirma siya dahil ibibigay sa anak o ibibigay sa apo, yung pala, ibinebenta na sa ibang tao. Ayan. Yung iba naman kasi medyo may edad na ang mga sellers, mga seniors na, o wala, hindi na makapagbigay ng consent. Yung iba, thumb mark lang ang ginagawa. So, pagdating ng araw, malalaman na lang ng mga tagapagmana, wala na yung lupa nila. Okay, wala na. Pangatlo, yung sa mga mag-asawa, kailangan yan sa deed of sale, dapat parehong nakapirma sila. Kung tayo ang buyer, dapat sa execution ng deed of sale, parehong pipirma ang mag-asawa, husband and wife. Kahit yan ay married to o spouses. Merong mga pagkakataon, sinasabi, donated lang yung property dun sa isang spouse, kanya lang yon. Pero napakadalang po noon, in general, kapag nakalagay yung spouses, A and B, o A married to B, dapat parehong nakapirma ang mag-asawa. Hindi tayo maniniwala sa mga seller na nagsasabing, hindi, matagal na kami magkahiwalay ng asawa ko. Akin na ito, binigay na niya sa akin to. So sa deed of sale, ako na lang ang pipirma at ikaw para maibigay ko na sa iyo yung titulo, ibibigay mo sa akin ang bayad. Hindi po yun totoo at hindi po magiging valid ang bentahan ninyo. Kung halimbawa, ako lang po ang nakabili nitong lupang ito, magkahiwalay na kami ng aking asawa, akin lang po ito, kaya ako lang ang may karapatan na pumirma dito sa deed of sale. Hindi rin po iyon magiging valid sapagkat ang property kapag kasal pa ang mag-asawa ay conjugal. Conjugal po yun. Ibig sabihin, silang dalawa ang may-ari at kailangan sa deed of absolute sale, sa deed of donation, na pareho silang nakapirma para maging valid ang bentahan. Okay, so sa mga buyers, dapat aware po tayo niyan. Pang-apat yung kapag nanakaw, nawala ang titulo, yun ay yun nga, kagaya ng nabanggit ko doon sa unang dahilan, na pe-fake, na po-forge ang signature. Kaya dapat, ang gagawin natin, kapag nanakaw ang titulo natin o na-misplace natin, nawala sa cabinet, nadala ng baha, dapat magpagawa agad tayo, pumunta tayo sa lawyer, notary public, upang magpagawa ng affidavit of loss. Opo. Yung affidavit of loss na yon, kapag nagawa naman, ipapatatak natin yon doon sa kopya ng Register of Deeds. Yung titulo na copy ng Register of Deeds. Para maitatak yon sa likod ng titulo. Ngayon, kung mayroong nakatatak na affidavit of loss sa likod ng titulo ng hawak ng RD. Ngayon, kung may bibili niyan, ibinebenta, merong nakakuha kasi ng titulo, ninakaw, nagpeke ng mga dokumento, ibinebenta sa iyo. Pero kung ikaw ay isang cautious buyer, maingat na buyer, kukuha ka muna ng certified true copy ng title sa Register of Deeds. Pag na-release sa iyo yun, makikita mo may nakatatak na affidavit of loss. So, ibig sabihin, nawawala yung titulong yun. Bakit? Yung nagbebenta sa iyo, hawak-hawak niya. So, magkakaroon ng doubt sa ating isipan at dapat yung doubt na yan ay gamitin natin sa desisyon na hindi dapat bilhin ang lupa. Sapagkat may naka-annotate ng affidavit of loss, nasa kanya, ay bakit nasa kanya? Hindi natin alam. At ngayon ay meron ng mga pirma doon sa deed of absolute sale. Okay, mahalaga po yan. Ngayon, doon sa mga naunang dahilan, halimbawa na nakuhanan nga ng lupa o na ibenta ang lupa ng hindi natin alam, dapat umaksyon naman agad. Ibig sabihin, mag-file tayo ng complaint. Kuha kayo ng lawyer dyan sa inyo for assistance. Pwede namang humingi muna ng payo upang malaman kung anong gagawin. Sapagkat hindi dapat patagalin yung mga ganyang kaso.
Ah, pag minsan, tayo rin ang mawawalan yan dahil pag dinala natin sa korte, 25 years after, 20 years after, dadalhin mo sa korte. Maaring, ang tingin dyan ng korte, natulog ka na sa iyong karapatan. Sapagkat, ayun ang tinatawag na laches nga, na alam mo nang nawala o nanakaw sa'yo ng matagal na panahon, ngayon ka lang a-action after 20 years. No? So, malamang ang chance mo to recover ay meron namang pag-asa pero very slim. Okay, so maliwanag po yan. Dapat kapag may nangyari sa atin ganyan, action agad. Kuha tayo ng lawyer dyan sa inyo for assistance. Okay, so ito nga po palang vlog ko ay pang 100 na. So nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sana po ibatiin nyo naman sa aking comment section ko na ako ay naka 100 videos na. At maraming salamat at yung marami pa rin ang nakaantabay, nanonood dito sa aking mga vlogs. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat.